Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Una sa lahat, shoutout kila Sir Asyong. Asyong, biyahe ni Asyong, di ba? I-follow nyo siya sa FB. Meron din yata siya sa YouTube. Tapos si Sir Nick Fuentes, yung mga rider na kasama namin sa location kagabi. Dalawang location yung pinuntahan namin kagabi. Salamat sa inyo, Sir. Naging fruitful naman yung pag-vlog namin. 'Di ba? Pakiabangan na lang. So, ito, alam ko Friday pa nakakita na ako ng screenshot na itong video na to eh. Then, nag-start itong i-request sa akin Sabado na. Kaya lang, hindi ko na-entertain kasi busy na ako. Tapos nung kahapon, umalis kami. So, ngayon, bigyan nga natin na reaction to. Ang dami nag-forward sa akin ito. Sila Sir El Jaco, sila at kung sino-sino pa. So ito yung video, no? Panoorin nga muna natin. Ito ay galing sa channel ni Biker Drone. At magbibigay din ako ng opinion ng sa akin, no? Kalma! Barbers ko, sir! Barbers ko lagi! Barber! Hi everyone! Isang magsasaka ang hinaras ng mga taga-LTO Bohol kung saan ay inambahan ng saksak, sinakal at tinarato na parang aso ng mga taga-LTO Bohol ang isang magsasaka. Sa video na ito ay panoorin natin ang malaasal hayop na ginawa ng mga taga-LTO Bohol. Panoorin natin ang video na ito. Nangyari ang komosyon sa lugar ng Panglao Bohol. Isang puting pickup truck ng LTO ang nakatigil at tila chinicheck ang isang itim na motor. May isang matandang lalaki na naka-jacket na brown ang huminto at tinitingnan ang ginagawa ng mga taga-LTO. Lumapit ang matandang lalaki sa mga taga-LTO at sumaludo pa nga na tanda ng kanyang paggalang sa mga taga-LTO. Tila may pinapaliwanag itong matandang lalaki sa mga taga-LTO pero masyado silang malayo kaya hindi natin marinig ang kanilang usapan. Nang sumenyas itong taga-LTO na tumabi ang matandang lalaki ay biglang napaatras ang matandang lalaki dahil hindi sila magkaintindihan ng LTO. Dahil doon ay napagpasyahan ng matandang lalaki na umalis na lang at bumalik sa kanyang motor. Pero dito na nagumpisa ang komosyon dahil nakakagulat ang pangaharas na ginawa ng mga taga-LTO Bohol. Nilapitan ng tatlong taga-LTO Bohol ang matandang lalaki. Sinigawan ng mga taga-LTO sa kanan ang matanda na parang sumisigaw sa isang aso sa kalye. Ang isa namang taga-LTO ay nag-ala pulis at kinapkapan ang lalaki kahit wala pa naman itong ginagawang threat or masama. Nakuha ng matandang lalaki ng isang kutsilyo na ginagamit ng matanda sa kanyang pagsasaka. Ito daw kasing lalaki na ito ay isang magsasaka at ginagamit niya ang kutsilyo sa pagtatanim ng mga gulay. Dahil doon ay nag-amok itong taga-LTO at sinakal ang matanda na parang baboy. Inambahan ng mga taga-LTO Bohol ang matandang magsasaka na tila sasaksakin na parang aso. Patuloy sa pagsakal sa matanda ang isang taga-LTO na parang baboy ang katawan. Pinagmumura at sinaktan ng taga-LTO ang matanda na walang awa at parang wala silang tatay sa kanilang mga bahay. Hindi pa nakontento ang patabaing baboy na taga-LTO na ito at kinaladkad pa niya ang magsasaka na parang isang manok sa kalsada. Patuloy ang pagkaladkad nitong patabaing baboy na taga-LTO na ito sa nakakaawang magsasaka. Wait lang, hindi ako natatawa dun sa nangyayari. Natatawa ako dun sa narration nung vlogger, ito si Biker Drone. Oy, shoutout Biker Drone sa video niya. 'Di ba? Yung kung paano siya galit na galit dun sa LTO. Nakakaawang matanda naman ay sinisigaw na isa siyang farmers or magsasaka. Barbers ko, sir! Nagkaroon mo kutsilyo! Barbers ko, sir! Hindi naman gawin mo kutsilyo mo rin kukutin ng kutsilyo rin! Barbers ko, sir! Tila humihingi ng awa ang magsasaka na itigil nitong mga patabaing baboy na LTO na ito ang pagkaladkad sa matanda pero hindi sila nakikinig. Sa kabila ng pagkaladkad nitong patabaing LTO na ito
ay hindi pa siya nakontento dahil ang ginawa ng patabaing LTO na ito ay ginalang ang kanyang pa sa pagitan ng hita ng magsasaka. Ginamitan palang tuhod nitong patabaing baboy na LTO na ito ang magsasaka upang lalong masaktan itong matandang magsasaka. Paulit-ulit na sinasabi ng magsasaka na, "Farmers ako sir, farmers ako sir." Pero napuno na yata ng tutuli ang tenga nitong mga patabaing LTO na ito at hindi narinig ang sinasabi ng magsasaka. Ilang minutong tinuhod ng tinuhod nitong patabaing baboy na LTO na ito ang magsasaka. Patabaing baboy. Itinuring na aso ng mga patabaing baboy na LTO na ito ang magsasaka at pinaupo sa lupa upang hindi ito makagalaw. Isang uri ito ng marahas at hindi tamang pagpapatupad ng batas ang ginawang ito ng mga patabaing baboy na LTO na ito. Patabaing baboy. Naglabas naman ng public apology ang Land Transportation Office, Regional Office 7. Ayon kay LTO Region. So, yun lang muna tayo dito sa... Ngayon, now, panoorin natin yung news regarding dito, no? Dito sa ABS-CBN to, medyo ano to, igaganyan ko lang ha, pero panoorin natin yung news. Ng mga kaukulang reklamo ang pamilya ng motorcycle rider na pinalibutan ng mga kawani ng Land Transportation Office sa Bohol at inambahan pa ng kutsilyo ng isa sa kanila. Nagpapatrol, Annie Perez. Sa videong kuha ni Bayan Patroller Roms Peña Florida sa Panglao Island, Bohol nitong Biyernes, makikitang nakaupo ang isang motorcycle rider sa tapat ng opisina ng operating team ng Land Transportation Office. Sumugod umano ang rider sa opisina dahil sa kalasingan. Lumapit at kinausap Yun, lasing pala. Ito ha, puputulin ko muna, pero itutuloy ko ito mamaya. Itutuloy ko. Gusto ko muna magbigay ng opinion eh. Hindi, ipakwento muna natin sa mismong reporter ng ABS-CBN. Kasi doon sa pinanood natin, medyo bias eh. Kasi naiintindihan ko, ito si biker drone ay isang rider ito. Ano, typical sa mga rider na galit talaga sa LTO. Kasi napapansin mo the way siya magkwento nung nangyayari, di ba? Gigil na gigil siya doon sa LTO. So dito tayo sa media muna. Usap ng rider ang mga taga-LTO. Bumalik din agad ang rider sa kanyang motorsiklo pero sinundan siya ng mga taga-LTO. Doon na nagsimula ang kumusyon. Hanggang sa hinablot ng isang taga-LTO ang nakatagong kutsilyo sa likod ng rider. Kitang sinakal ng isang LTO personnel ang lalaki at inambahan pa ng kutsilyo at minura. Kinaladkad ang biktima habang sumisigaw ito na siya ay magsasaka. Farmers, sir! Yan ang mag-aaral mo kami sa'yo, marito, kuto, na kutsilyo, eh! Naglunsad na ang LTO Central So ito no, ang nakikita ko dito, typical sa mga ganitong nangyayari, feeling ko parehong may mali eh. Pareho naman silang may mali. Masyado lang bias kasi nga tainted na yung isip ng tao tungkol sa LTO. Now, kung papalitan natin yung scenario, paano kaya kung itong si, let's say, residente kayo ng lugar, ako magbibigay ng narrative sa inyo. Hindi naman ito yung totoo, pero ako magbibigay ng scenario. Kasi parang, may pagka-bias yung pag-present ng iba. Dahil, inuulit ko, kalimitan talaga galit na galit sa LTO, lalo na yung mga madalas mahuli, 'di ba? Dito kasi nakikita mo kung papanoorin mo yung video, paano kung halimbawa itong taong to ay kilalang maangas talaga sa lugar nila. Kilalang nantitrip. Magbabago kaya ang pananaw nyo? Hindi ko sinasabing hindi mali ang ginawa ng LTO ha. Kasi syempre, parang feeling ko na pangunahan yung tao na itong taong ito ay mahirap. Kasi may nakita pa akong video kanina eh. Galing sa Facebook naman. Ang hirap maging mahirap. Yun ang caption dito sa video na to. Parang sometimes pwede ba nating i-eliminate yung pagiging utak teleserye natin? Kahit minsan lang. Na bigyan natin
ng patas na pagsusuri ang isang video. Kasi ayoko nung yung nandiyan na naman yung, although na totoo nga naman pag mahirap ka talaga, mahirap makakuha ng hustisya. Matagal ang problema sa Pilipinas yan. Pero nakakabwisit kasi yung dahilan. Alam nyo ba na itong mahirap na to ay may kaya? 'Di ba? Tapos yung word na magsasaka, doon ang galing yung yung notion na pagiging mahirap eh. Ito ay pinsan ng vice mayor pala diyan dati. Or current vice mayor. Kung maaano mo, no. Powerful pala daw itong taong ito eh, yung hinuli nila. Kaya gusto ko tanggalin niyo muna yung narrative ng pagiging mahirap. Dahil ba sinigaw na magsasaka? Paano kung ektarya pala yung sinasaka niyan? 'Di ba? Sabi sa news kasi, ito ay lasing. 'Di ba? Lasing itong lumapit sa kanila na ayon din naman dito sa nag-aangas-angas na. So, feeling ko ito kung magiging objective ka, lumilingon na sila dun sa nakamotor, itong mga LTO. So, ibig sabihin, sa distansya niyan, may pagtaas na ng boses dyan na nangyayari. Hindi pa bumababa yung rider na tinitingnan na nila. So may distansya yan, may pagtaas na ng boses dyan. Kasi kung ordinaryo nagsasalita lang si kuya, hindi siya lilingunin eh. Ngayon, di ba, nakikita mo naman, maangas naman talaga ito. Tapos pinapatabi siya dito kasi nga nakakaharang siya sa daan. Nakaharang kasi siya sa daan eh. Kaya siya pinapatabi. Maangas talaga. Hindi, nagiging objective lang ako So yan, pinatabi siya, tapos pinaandar na yung umano siya umiwas. Kasi may sinasabi siya sa enforcer na hindi naman natin naririnig eh. Kung ano yun eh. What if insulto yon? 'Di ba? Kayo nga, ordinaryong tao, pagsabihan lang kayo, baka makipagsuntukan kayo eh. However, ito kasi ang pagkakamali din naman ng LTO. Ito yung pagkakamali. Masyado sila naging OA dun sa paghuli dito. So, paano kung nung time na yan, ang dami kasing violation din naman ni Kuya dito. Wala siyang helmet. Drunk driving. Tapos nakatsinelas siya. So, pwedeng mangyari, hinuhuli na siya dyan. Pwede ha. Hinuhuli na siya dyan, nagre-resist siya. Nagre-resist siya. Tapos ito, ang sabi kasi dito sa video, pakinggan natin Ang matandang lalaki, sinigawan ng mga taga-LTO sa kanan, ang matanda na parang sumisigaw sa isang aso sa kalye. Ang isa namang taga-LTO ay nag-ala pulis at kinapkapan ang lalaki. Hindi siya kinapkapan. Nagkataon lang na hinahawakan siya, nakapa. Ang matanda Diba? na parang sumisigaw. Tamo, hinawakan siyang ganon kasi nga siguro tatakas dahil huhulihin din siguro. Kasi kita mo naman, dami naman niyang violation, di ba? Nakapa lang yon, nung nakapa yung kutsilyo na yon, saka kinuha to prevent further damage. Baka mamaya manlaban eh. Di ba? Pero ang problema naman kasi dito, sobra namang OA naman talagang ginawa din ng LTO. Yung ginanon niya na Or tapos ito, hindi ko binabay yung dahilan na yung kutsilyo na yun ay ginagamit. Lalaki na ito ay isang magsasaka at ginagamit niya ang kutsilyo sa pagtatanim ng mga gulay. Hindi ko binabay yun. Kasi unang-una, wala ka namang sasakahan para magdala ka ng kutsilyo sa likod eh. Tsaka kitchen knife yun, hindi naman pangsaka yung kutsilyo eh. Hindi, sinasabi ko lang ha, kayo ba, binibili nyo ba yon? Yung naniniwala ba kayo doon na ginagamit niya sa pagsasaka? Eh may kaya yung tao na yan eh.
kung granting, let's say yan ay ginagamit niya sa pagsasaka, yung kutsilyo na yan, hindi niya isusukbit sa likod yan na easy access. Dapat, kung ginagamit niya sa pagsaka, i-store niya yan sa motor niya, ilagay niya dyan, pwede pa. Diba? Ay nag-amok itong taga-LTO at sinakal ang matanda na parang baboy. Inambahan ng mga taga Kasi baka mamaya may sinasabi din naman kasi si Kuya doon na offensive nga naman dito sa mga patabaing baboy. Pero mali yung ginawa ng LTO, no? amok Mali itong din. taga-LTO at sinakal ang matanda na parang baboy. Inambahan ng mga taga-LTO Bohol. Ito, yun ang hindi maganda. Pero wag naman nating ipinta na parang ano ang LTO, parang LTO from out of nowhere gumanya ng LTO. Wag naman. Tingnan din natin yung inakto din muna ni tatay. Kasi naawa tayo dun sa farmer ako, di ba? Naawa tayo din, nag-utak teleserye tayo lahat dun eh. Diba? Hindi, nagiging objective lang ako. So tingin nyo ba walang mali si Kuya doon sa ginawa niya? Hindi naman siguro abnormal din ng mga taga-LTO na bigla nilang gaganyanin yan nang walang magti-trigger sa kanila. Pero inulit ko, maling-mali yung ginawa ng LTO. Pero not totally na wala namang pagkukulang din yung rider. Sana makita nyo din. Visayas ng investigasyon at Pagpatuloy na natin. ang field operations sa probinsya ng Bohol. Isa na Ulit natin. Operations Central Visayas ng investigasyon at itinigil ang field operations sa probinsya ng Bohol. Isa na ilalim na rin sa preventive suspension ang mga sangkot. Ayon naman sa gobernador, hindi niya nagustuhan ang nangyari at kinundi na rin ito ng netizens. Wako na iuyon sa langibuhang na ang kubok Bohol na suko nila. Napag-alamang kapatid ng dating Vice Mayor ng Panglao ang lalaki sa video. Dahil sa ginawa ng mga LTO enforcer, magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktimang nasa ospital ngayon at nagpapagaling. Kumuha naman na kami ng abogado. Sabi yung pamilya, Diba? Mayaman yan, men. Diba? Yung mga nagsasabing mahirap dahil farmer. Sometimes kasi ginagawang scapegoat lang yun eh, yung pagiging mahirap. Diba? Dahil kung mahirap yan, hihingi ng tulong yan kila Tulfo, kila, diba? Ito si Brian Velasco, kapatid ng biktima. magpapile ng case. Mali ma'am, nung nakita ko yung video, parang medyo napaiyak ako ng konti ba? Kasi parang physical masyado yung ginawa nila, di ba? Totoo naman yun. Sobrang excessive naman ng force talaga. Hindi naman nila trabaho yan yung umaresto, di ba? Isa pa yon. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Integrated Bar of the Philippines Bohol at nanawagan ng mabilisang investigasyon sa insidente. Pinaaalahanan din nila ang mga law enforcement agency na igalang ang batas at karapatang pantao. Naglabas na rin ng kautusan ang DOTR para sa preventive suspension ng mga kawani ng LTO na sangkot sa insidente. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, epektibo ito hanggang hindi pa tapos ang investigasyon sa kaso. Ani Perez, ABS-CBN News. Yun nga lang, dun lang sila nadali sa part na yun. So ito, next news, panoorin nga natin. Ipinagutos ng Land Transportation Office o LTO na muling isailalim sa training ang lahat ng kanilang enforcer. Kasunod po ito ng marahas na pag-aresto ng ilan nilang tauhan sa isang magsasaka sa Panglao, Bohol. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, yan ay para tiyakin na hindi na mauulit ang insidente. Anya, sesentro ang training sa paggalang sa karapatang pantao at mga tamang paraan sa pagpapatupad ng regulasyon. Iniutos din ni Mendoza na i-update ang mga protocol. Hihingi rin daw ng tulong ng LTO sa PNP sa paggawa ng mga alituntunin at sa training. Patuloy rin ang investigasyon sa nag-viral na marahas na pag-aresto ng mga taga-LTO sa magsasakang napag-alamang nakatatandang kapatid pala na dating vice-alkalde ng Panglao. May dalang kutsilyo ang magsasaka na anyay gamit niya raw sa pagtatanim.
Hindi pa malinaw kung ito ang dahilan ng pag-aresto at sinusubukan pa namin makuha ang reaksyon ng Regional Director ng LTO Region 7 pero wala pa siyang tugon. Gamit sa pagtatanim, yung part na yun I don't buy. Ito nagiging objective lang ako. Ayoko kasing magparang sunod sa agos na parang sobrang banal naman nung inaresto nila. Nakita mo nyo naman kung ano yung pagkakamali din nung inaresto nila. However nga, agree naman ako na maling yung taga-LTO. Gusto ko lang mabigyan kayo ng kahit papaano, mapag-isipan nyo. Isipin natin paano kung ako ay inangasan din yan bago pumunta ng LTO yan. Di ba, taga Bohol ako, kilalang maangas pala yan sa Bohol. Magbabago kaya yung simpatsya nyo? Di ba? Parang katulad yan nung may nag-viral dati snatcher yung tinutorture yung snatcher sa loob ng presinto. Naalala niyo yun, yung nakatali yung itlog tapos hinihila. Nag-viral yun dati yung pinaparusahan ng mga pulis. Ang daming sumimpat siya sa snatcher. Noon na parang, wag naman. Pero, snatcher ba yun? O basta criminal yun May pinatay ba or nagnakaw o whatever? Paano kung halimbawa, kung bibigyan natin ng perspektibo na tayo yung inisnatchan nun? Or tayo yung pinatayan nung criminal na yon, yung tinutorture. Tingnan nga natin yung kung ano, kaya lang matagal na yun Viral torture police. Ano, ito ba yun? Ito nga yata yun. Wait lang, tingnan natin Tumangging maghain ng plea ang dating pulis na nakuna ng video na nang torture sa isang hold-up suspect noong 2010 nang basahan siya ng sakdal kahapon. Ang pamilya ng biktima ay hold up. Hindi sila Hold up pala. May news to go si Ian Cruz. Sa videong ito na unang lumabas ito nga yata yun. Makikita ang hold-up suspect na si Darius Evangelista na hubad na nakahiga sa sahig. Ang lalaki sa kanyang harapan, si dating Senior Inspector Joselito Binayog na nakunang pinag-aampas ng suspect sabay hila ng taling nakapulupot sa ari nito. Ito na nga yun. Ngayon, ang sabi kasi nung iba dyan, paano kung ikaw yung hinold up niyan, yung parang tinutukan niya ng makikisimpatsa ka ba habang tinutorture yan? Kasi tayo minsan napapanood lang natin yung time kung paano sila naaapi 'Di ba? Kayo, tatanungin ko kayo. Kasi sa sobrang bagal minsan ng batas sa atin, 'di ba? I think tingnan natin kung may walang comment Zero comments I'm so sure sa panahon ngayon, sa dami na ng masasamang tao ngayon, parang a-agree pa sa ginagawa na ito Depende pa rin kasi sa perspektibo. Nagkataon lang na itong mga LTO officer na to kasi, kilala itong mga buhaya. Kilala itong mga ganid. Kaya nga pansin nyo, the way magkwento sa vlog yung yung vlogger, medyo bias Kasi patabaing baboy yung tukoy niya dito sa mga LTO officer, di ba? Yun lang ang gusto kong pag-isipan nyo. What if itong taong to taga-dya residente ka tapos maangas talaga yan? Di ba? Although na hindi naman natin kilala yung pagkatao niya. Di ba? Siguro, baka mamaya satisfied kayo habang pinapanood yan o pagpalagay nyong ako yung nakamotor na yan tapos ghost hunter kayo na ini-expose ko. Di ba? Yung bumabagsak yung channel nyo dahil sa akin. Tapos napanood nyo ako na ginaganyan ako. Si Bungo ginaganyan na LTO. Baka mamaya tuwan-tuwa pa kayo sa nangyayari sa akin. Depende sa perspective natin. Nagkataon lang talaga na yung image ng LTO ay ganid. Diba? Anyway, so yan pa lang 24 minutes na then next video tayo. Ito din mahirap na naman ang
talagang panlaban eh. Katulad nito, hinuhuli sila. Sir, totoo lang namin kong utang. Palaawan nyo na. Kunin nyo pa lahat ng gamit. Naman sir, huwag naman ganyan. Palibasa kayo mayaman. Kami mahirap. Ano sir? Ipakuha ko pa ba sa inyo? Mahirap lang kami sir. Naghanap buhay, kahit illegal ka. Totoo lang ang laki ng utang ko sir. Yung mga, Parang awan nyo naman. Huwag naman ganyan. Hindi naman tao yan. Ilabas nyo kinikinuha. Harap-harapan nyo na kami ninabakawan. andyan na naman yung may magko-comment na ano, no, na yung mga bilyones ang ninakaw, hindi nyo hulihin. Samantalang yan, mga nagtatrabaho ng ano. Kaya lang, syempre, di ba, kung palaging ganun ang konsiderasyon natin, wala mangyayari sa Pilipinas. Kung hihintayin nyo munang maaresto yung mga bilyon-bilyon ang ninanakaw, so babagsak tayo doon sa logic na, so hanggat hindi nahuhuli yung mga yun, hindi natin huhulihin itong mga ito. Kasi may pinapatupad tayo kasing batas men eh. Di ba? Unang-una, pinagsabihan naman na sila dyan. Masasabi naman dito eh. Ano ba nanakaw dyan? Pakikiusap. Nakikiusap. Ilang araw ko kayo pinagbigyan? Di ba? Ilang araw naman pala kayong pinagbigyan dyan eh. Tatlong araw mo bago naubos? Tatlong araw? May ablak po kasi kami. May aman kayo. Hindi namin aman. Eh, parang awan nyo naman yun na lang eh. Yung plastic, iwan ko yung kahoy kukunin ko. Ano? Bukas, pag naabot ako kayo, lahat yan wala tayong pag-uusap ako. Kumpiskay ko lahat yan, ha? Pinagsabihan na kita. Ikaw ang kausap ko. Para naman kayo walang respeto sa batas. Ano yan, nagkakalokohan tayo? Pag alis, balik? Yan ang ginagawa mo. Sa araw-araw ako dumadaan, nakikita ko kayo. Lahat ng truck nakaparada dyan. Sino niloloko nyo? Ano wala? Araw-araw, simula nung inoperate ko kayo, andyan kayo. Pinagsabihan ko kayo, humanap kayo ng pwestong tama. Anong ginawa nyo? Bumalik mong hapon. Tsaka yung narrative na pinipigilan kayo magtrabaho, hindi naman, humanap lang kayo ng pwestong tama. Di ba? Kasi ang sidewalk talaga ginawa yan sa para lakaran ng mga tao, hindi para bentahan. Kasi anong nangyayari minsan, di ba, haharangan yung sidewalk, yung mga tao mapipilitang maglakad sa mismong daan na magiging abala sa traffic. Bukasan andyan, weekend andyan, kahapon andyan, kagabi andyan. Gusto nyo ba picturean ko yung araw-araw? Gusto ba dala ko yung natitrato? Sir, maraming salamat po. At kaya nga, trabaho namin, sumunod kayo. Ngayon, sinisita kayo, sasabihin nyo, inaagrabyado kayo. Kayo ang mali eh. Kung nasa tama kayo, papansinin namin kayo. Salamat po, sir. Yung mga kahoy, kukunin nga yung plastic iwan. Hindi na siya nagrereklamo dahil tanggap na nila ang kanilang kamalian. Ayon nga kay Sir Gab, hindi naman bawal maghanap buhay. Oo, wag nyong gagawin narrative yon na pinipigilan. Talagang bawal naman talaga yan. Siyempre, dadali, mahirap lang kami, mahirap. Doon na tayo patay eh. Pag napunta na doon sa mahirap, tapos bakit hindi hulihin yung mga bilyon-bilyon ang ninanakaw? So, ang gagawin natin, yung mga minor na magnanakaw or mga minor na naglalabag ng batas, exempted muna lahat, no? Bago hulihin yung mga, ano mangyayari sa Pilipinas naman nun? Diba? Ako hindi magpapaka-hipokrito. Baka mamaya ako, pag nahuli din ako, magreklamo din ako. Diba? Kaya lang, sometimes, need natin na maintindihan na, buisit kasi ito eh, yung palibasa kayo mayaman. Nakakabuisit talaga ito kahit kailan, men. Parang hindi na natin sinusolve yung problem eh. Palaging sa teleserye tayo nakabase ng pamumuhay natin eh. Ang tanong ba dyan, may paglabag ba dun sa ginawa mo o wala? Meron! Kaya ka hinuhuli, hindi dahil mahirap ka. At mayaman yun ang huhuli sa'yo. Simple lang naman. Sabi, bawal magtinda. Diyan sa, huhulihin ka. Ang dahilan mo dahil mayaman. Putang inang buhay to. Kailan ba mawawala sa kukote natin yung narrative na ganyan? Na dahil mayaman, dahil mahirap. Isa pang video? Tingnan natin isang video. Ayoko ito eh. I-reserve ko na lang bukas isa nagba-viral pa. Ito. Ano ba ito?
Kuya, tabi muna kayo. Ipatabi mo muna, kuya. Ibaba mo muna. Mahulog kayo dyan, oy! Baka naman kayong nasa sasakyan, kakasaway nyo dyan. Kayo naman na maaksidente, di ba? Ipatabi mo muna. Susindot! Nalaglag na yung helmet. Tabi mo. Tabi mo ito. At kayo namang, kahit na hindi sa motor, no? Kahit sa kotse, huwag naman kayo mag-aaway. Okay lang sana, alam nyo dyan, parang pamamahay nyo ang buong mundo eh. Okay lang sana pag na-disgrasya kayo dyan, kayo lang. Dahil nag-aaway kayo. Pero hindi eh, may mapipinsala kayo dyan, yung mga kasunod nyo, mga kasabay nyo, di ba? Hindi lang ito sa mga nagmomotor pati din sa nagmamaneho din ng four wheels, yung mga nag-aaway dyan, shut up muna kayo. Pag uwi nyo sa bahay, doon kayo magpukpukan ng kaldero. Pero pag nasa ganyan, maraming mapapahamak dyan eh. Alam mo, ang problema dyan minsan yung mga babae. No? Hindi tumigil sa kadaldal. Gusto lagi sila yung nananalo. Hindi makatiis na tumahimik muna hanggang makauwi ng bahay. Kaya mga babae talaga eh. Mga no? Kaya yung mga babae talaga hindi nag-iisip kung Hindi, joke lang Mamaya may magalit sa akin. Anyway, mga kababayan ko, naka 30 minutes na tayo. Bukas na lang itong video na to para marami-rami tayong mapag-usapan. Itong video na to. Nagva-viral din ito eh. Ayan Anyway, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.